redeeming the time because the days are evil. Tingnan mo ang panahon ngayon, ang araw, ibig sabihin, puro kandimonyohan, puro kalaswaan, puro kasalanan, puro compromise. Ang Panginoon ay nagmamadali. Sabi pa ng Biblia, sabi pa ng salita ng Panginoon, you are not chosen me, but I have chosen you and ordained you. John 15:16, sabi doon, I am not chosen you. Hindi tayo pumili sa Panginoon, but siyang pumili sa atin na tayo humayo, tayo mangaral sa salita ng Panginoon. At kailangan nating mamunga. Kumusta kayo? Namunga na ba kayo? May bunga na ba kayo? Ibig sabihin, nagdadala na ba tayong spiritual sand? Sa tagal na nating nagsiserve sa Panginoon, until now, kunti lang. And one of these days, haharap tayo sa Panginoon. Pwede ba sabihin ng Panginoon sa atin, welcome my faithful servant? Hindi pwede. Ito ang panahon. Ito ang panahon, ang tamang panahon na ipangaral natin sa salita ng Panginoon. Kaya ang Great Commission, listen carefully, sabi lang Mark 16:15 hanggang sa verse 18, go ye into the whole world and preach the gospel to all creatures. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And the sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out devil. They shall take up serpent. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hand on the sick, and they shall recover. Ang nakasunod sa Great Commission, ang mga Pentecostal. Dahil sinabi doon, in my name they shall cast out devil. They shall speak with new tongues. Ibig sabihin, pag hindi ka nag-speak in tongue, hindi ka nakakasunod sa Great Commission. Dahil ang Great Commission, kompleto. You should speak in tongue, sabi ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, this is the word of God. You should speak in tongue. They shall lay on the sick, and they shall recover. Nangangaral ka sa salita ng Panginoon. Nag-preach ka ng salita ng Panginoon, Word of God, Bible, na nangaral ka. Pero takot kang manalangin o mag-pray over sa mga demon possessed. Takot kang mag-cast out sa mga demon possessed. Ang demon possessed, mga evil spirit, mga lahat na karamdaman dahil sa evil spirit. Lahat ng mga sakit that is evil spirit. Kaya sabi lang, 2 Corinthians chapter 11, verse 24, sabi doon, 39 stripe of Jesus Christ, you are healed. Meaning, 39 kalatay ng Panginoon. Lahat ng karamdaman pinagaling. So use your authority. If you are baptized, kung hindi ka baptized sa Holy Ghost, makinig po kayo mabuti. Pag tumanggap kayo sa Panginoon, at ang sabi ng Biblia, automatically, John 1:12, but as many as receive Him, to them give power to become the Son of God. Natanggap mo na ang Panginoon, ibig sabihin, hindi ka baptized sa Holy Spirit. Ang ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, tumira sa iyo. Pagtanggap mo kay Jesus na Diyos na personal mo tagapagligtas, andyan ang Espiritu. In other words, indwelling Spirit. That you are not baptized with the Holy Ghost. At tumanggap ka sa Panginoon, automatic. Galatia 5:22, 23. Verse 23, meron ka lang fruit of the Spirit, 9 fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, temperance, nasa iyo na yan. Pero hindi ka baptized sa Holy Ghost, dahil ang initial baptism sa Holy Ghost, ang source sa baptism sa Holy Ghost is in the mighty name of Jesus Christ. Lahat ng mga evangelist, apostle, pastor, missionary, born again, and formula, in the mighty name of Jesus, receive the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, receive your healing. In the mighty name of Jesus, receive your deliverance. Meaning, Jesus is the source of everything. Palakpakan natin yun. Preach the word. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word. Be ready in season or out of season. Amen? Kahit bumagyo, kahit umulan, kahit uminit, I don't care. Ang order ni Lord, no devil's land. Massacre the demons through the word of God, through the power of the Holy Spirit. Amen? So tayo lang, makinig kayo, huwag kayong malungkot o huwag kayong
mapikon. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, ang Great Commission, sabi niya, you speak in tongue. After you speak in tongue, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Mahirap mag-pray over sa mga karamdaman. Madali mo bang ipag-pray ang mga lumpo? Ang mga bulag, ang mga pipi, ang mga bingi, o anumang klaseng karamdaman, kaya mo ba yung i-pray? Without the Holy Spirit, si Lord Jesus nung mabaptize sa Holy Ghost, sabi ng Acts 10:38, pupunta sa iba't ibang lugar. Lahat ng mga karamdaman, pinagaling niya. Kaya sabi niya, if you believe, you can do everything. And we are the believer of Christ. Greater works than this shall we go. Shall we do because I go unto my Father. Amen? Use your power. Use your authority. You have the unlimited power of the Holy Ghost. You have the unlimited power to preach the Word of God. Amen?